ibalik sa normal ang sitwasyon sa mga lugar na nakatikim ng bangis ng bagyong Yolanda. Sa gitna po ng rehabilitation at reconstruction efforts, malaking bagay pa sa mga residente ang suporta mula sa kanilang mga kababayan. Narito po ang aking report. Salamat po. At sana po nagdalinig. Ito ang eksena tuwing umaga sa tapat ng Santo Niño Shrine sa Tacloban City. Ang mga residente dinadagsang alok na cash for work ng Chu Chi Foundation. Kanya-kanya silang dala ng panlinis para magwalis at magtanggal ng mga debris sa kalsada. Iipunin nila ito sa gilid ng kalsada para kolektahin naman ng truck. Maging ang mga senior citizen, todo kayod sa paglilinis. Sa halaga 500 piso, di iniinda ng mga residente ang pagod at sakit ng mga tinamong sugat sa dumang bagyo. Nagsimula na rin ang paghanap ng estudyante sa ilang paaralan para sa nakatakdang pagbubukas ng klase sa Lunes. Pero hanggang ngayon, siksikan pa rin ang evacuee sa ilang paaralan. Ayon naman sa Malacanang, hindi pa itong formal na pagbubukas muli ng klase, kundi paraan lamang para ma-check ang mga sitwasyon ng mga estudyante at kung sino nangangailangan ng tulong. Sa kabila ng sakuna, inspirasyon sa mga kababayan nating bumabangon pa lang mula sa bangungot ng bagyo ang patuloy na pagbuhos ng tulong. Sakay ng isang helicopter mula Cebu, dumating si Miss World 2013 Megan Yang sa bayan ng Basay sa Samar. Kasama niya nagatid ng tulong ang ilang kawani ng Red Cross. Kinumusta rin ng beauty queen ang lagay ng ilang pasyente roon. Nandito kami para makita ko ano yung kailangan gawin. Gusto namin silang alagaan. We care for them, mga kababayan natin sila. So kailangan natin sila bigyan ng pansin. Sa Quezon City naman, kahanga-hanga ang pinamalas ng 8 taong gulang na si Matthew Lance Andrada. Ang mga natanggap niya kasing regalo nung kanyang karawan. Pati kanyang ipon, pinili niyang ibigay na lang sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon kay Matthew, nalungkot siya nang mabalita ng nangyayari sa mga kababayan. Hiling niya kahit paano, mapasaya sila ng kanyang mga munting regalo.